Naigihatag nga statement si General Torre. Lami kay katawa. Ug lami po kay siya kanang yawa-yawaon ba. So dili nato nabuhaton kay pulis na siya. Respeto. Siya wala ta respeto na siya ha. Respeto sa ubang mga pulis. Mariin naming kinukundina ang pagtatakang ipopoliticize ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy at iba pa niyang kapwa akusado. Ito ay prosesong legal at walang kinalaman sa politika. Ang ila daw pag-serve diha sa warrant of arrest nga pipila na kaadlaw naagi hapon sila diha sa sulod sa compound sa KOJC. Gusto daw i-politicize. Pinopolitika daw ng iba. Ayaw ko magbitaw ng ng salita eh. Pero asa man ka nagkuha og kabaga sa imong naong nga kabalumang ka murag kabalo ka o ikaw lang ba ang wala kabalo? Nga wala na sa balaod. Klaro kay wala na siya sa balaod, Sir Torre. Nya karon ingon ka nga gi-politicize. Nganong makaingon man ka na? O nganong naobserbahan man ani mo? Kaya mangutan nami, asa man ka ni kuha anang kabaga sa imong naong mabisag mali na imong ginabuhat, imo magamgipong gibuhat. Indication na nakagisligan. Nakagi-backstop. Na nagapush mo nga buhato na Tori buhatan ni kana. Oh. So asa unsa may hunaw-hunaw mo ana? Nga inana jud ka kabugo. Sorry. Tinatawagan namin ang mga grupong ito na itigil na ang kanilang walang basihang akusasyon at igalang ang legal na proseso. Ang pagpupoliticize ng batas ay nagbabanta sa tiwala ng publiko at sa rule of law. Kabalo ka, Sir Torre, ang kini mga grupo, gamayng grupo diri sa Davao nga nagpagawa sa tinuod nga panghitabo. Kay kami nga taga Davao, kabalo may nga lahi ang mga gipagawas ng mga balita, lahi imong istorya, lahi imong gibuhat. Imo pag yung kay gamay ra nga grupo, gamay ra grupo na, di ba? Kay imong ginagsaligas sa mainstream media. Kay ang mainstream media ang unsay ginapagawas sa mainstream media mo na siya ang tinuod. So ang ginapagawas ng mga SMNI, mali na siya. Unsa din mo mga mata, mga plastic ni? Kung unsa gid amo nakita diya sa panghitabo diya sa sulod sa diri karon sa Davao City, diha karon sa KOJC. Aming pangako sa katarungan at transparency ay matatag. Inaanyayahan namin ang publiko na labanan ang politically motivated misinformation at suportahan ang patas na aplikasyon ng katarungan. Pakatawa ko niyang transparency ba? Patas sa application ng katarungan. Ang sa transparency dito ta. Grabe ni Sir Torre, no? Transparency nang dili magani kasulod ang ang naikatungod na mosulod sa Kingdom of Jesus Christ compound. Ang membro ni ana o ang ilang abogado. Unsa may transparency ana nahitabo nga wala man gani na sila ka-access dito, wala man gani sila kasulod. Kay kung magsamok-samok sila, mingunin sila mabagal yung trabaho namin kasi maraming balakid, dinidisturbo ang trabaho ng pulis. Hindi kami makapagtrabaho. Unsa di ka? Inuulit ko, ang tunay na hustisya ay wala sa kalsada o social media. Ito ay nasa mga korte natin at ang unang hakbang nito ay ang pagpapasakop dito sa pamamagitan ng pagsuko ng isang akusado. Kaya tinatawagan ko si Apollo Carrion Kibuloy na sumuko na para matapos na ang lahat ng ito. Dili gyud ni siya madakpan sa iyang mga kanang pang finale niya na statement ba. Dili siya madakpan. Dapat diputol na niya dito. Okay na to. Tinatawagan ko si Kibuloy na sumuko na para matapos na ang lahat ng ito. So ano bang ibig sabihin nun? Gihimo lang niyang hostage ang KOJC compound, ginasamok-samok nila. Siyempre, pastor. Basig maluoy sa ilahang yung mga sakop. So tataw kayo na lahi ang iyang intensyon. Tataw kayo nga kabalo siya nga wala si Pastor Kibuloy diha sulod sa KOJC compound. Nganong mga nawagan man siya. Lumusundi rin na. So tataw pug ayo nga gihimo lang niyang hostage kana nga sitwasyon para musurrender si Pastor Apollo Kibuloy. Ikaw yun. Bugoy, jud ka ba? Lagawa di ba, sir?
Bugoy juga, sir. Pakpakan. Pakpakan na to. Very good, very good.